yung kami po yung nag-aalaga kay Brother Joe. Noong po sa hospital kami mag-asang nag-aalaga sa kanya. Doon na namin yung kakulitan niya, pero inaintindi namin siya na gano'n kasi alam namin sa nagdala lang niya, gano'n siya dahil sa nararamdaman niya. Kaya, hindi ko makakalimutan sa kanya kahit sa hospital siya, kahit sa karamdaman siya, lagi niya hinihingi sa akin Gatorade. Jola, hingi ang Gatorade. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko, kundi yung apelido ang tawag niya sa akin. Sabi ko, Jola, hingi akong Gatorade. Sabi ko, hindi nga pwede, Brother Joe. Bawal sa'yo yan. Hindi. Gusto ko uminom ng Gatorade. Sabi ko, hindi nga pwede. Hindi talaga siya maano. Kaya, yan lang naman na naging bahagi lang kami kay Brother Joe as caregiver, kami mag-asawa. Kahit na papaano, kahit na napag-aralan kami sa kanya, napamahalin kami sa kanya. Lalo-lalo na sa mama at papa niya, kaya Ma'am Pats, napamahalin kami sa kanila as family dahil napakabait niya sa amin. Kaya Brother Joe, alam ko na sa heaven ka na ngayon. Ipagpatuloy mo lang yung paglalakbay sa kabilang buhay. At huwag ka maglala sa mga naiwan mo dahil nandito lang kami, nandito lang sila, laging nag-aalala sa'yo at hanggang sa kahit nasa alaman lang sa mga nakaraan mong kasiyahan sa iyong buhay. Kaya ipagpatuloy mo lang, Brother Joe, yung paglalakbay. Yun lang. Tapos ka na ba? Nagtinda ko lang. Hindi ko naman kasi matanda na yung Sandali lang ito, natandaan ko lang kasi nung bata pa, mga 4 years old si Joe. Nagbisita kami kina Aida. Tapos syempre, nung nandun ako, lagi kong kasama si Joe, karga-karga ko. Naku, eto na, nung aalis na kami, ay palahaw na ng iyak. Hindi na kami malaman kung paano gagawin. Sabi ni Aida, hindi na itatago ko muna, tumakbo ka agad palabas ha, kasi habulin ka. Ang tagal-tagal namin, hindi ko malaman kung saan ako dadaan, papakaliwa. Habol na habol sa akin. Tawag ng tawag sa akin. Hanggang sa, inilagay, parang dinala na ni Aida sa kwarto. Parang ako nung, tapos nung takbo-takbo na kami lumabas, nung malaman niya, nung wala na ako, dinig ko, ang lakas ng iiyak, hinahanap ako, tinatawag ako. Ayun lang ang sasabi ko na mga 4 to 5 years old pa lang siya nun. Yun lang. Next, si Ate Rach. So, also one of Tita Jo's caregivers. Si Ate, okay. So, si Ate Rach, medyo in the middle din siya dumating, pero until, she was pregnant, and then until hanggang kaya niya, inalaga niya si Tito Jo. Ang masasabi ko kay Sir Jojo, kahit pinapagalitan ako, inisisi ko yung sarili ko sa kanya. Pupunta ko siya sa kwarto. Tapos sabi ko, ba't mo ka pinapagalitan? Ang laki-laki na kasi ng tiyan mo. Baka matulas ka. Sabi niya sa akin. Eh sabi ko, kaya ko pa naman ha. Bakit ayaw mo na sa akin? Hindi naman sa ganun. Mag-ingat ka lang kasi lalo na pag umuulan. Baka madulas ka. Tapos sabi ko sa'yo, magpapaalam na ako sa inyo ha. Hindi kita maaaragahan. Pero sabi ko sa kanya, mahal mo ba ako? Tinatanong ko sa kanya. Sabi niya, oo, kasi ikaw nag-aalaga sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, mahal din kita eh. Basta mag-ingat ka, tsaka lagi mo alaga yung sarili mo. Sabi ko sa kanya. Yung hindi ko makakalimutan kay Sir Jojo, tsaka kay Mama Ida. Lagi kami bumibili ng Mama Ida ng gamot na kay Sir Jojo. Kahit saan kami pumunta. Basta mabili lang namin yung gamot ni Sir Jojo kasi kailangan eh. Lagi ko pinapaalala ka Mama Ida na kailangan ni Sir Jojo ng gamot, ma'am. Kasi antibiotic yan, sabi ko, kailangan niya yan. Hindi niya pwede hindi niya matake yan, sabi ko sa kanya. Minsan nagbabantay ako sa hospital, pinapagalitan ko siya. Kasi
minsan siguro nasasaktan na siya sa mga gamot na binibigay sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, tiisin mo lang. Yung mga nurse na intern, pinapagalitan ko. Sabi ko sa kanila, wag nila istorbo si Sir Jojo, lalo na pa nagpapahinga. Kasi sabi ko, hindi nakakatulog ng maayos na, lalo na sa gabi. Tinatanong ko siya kung nakakatulog siya ng maayos sa gabi o hindi, kasi minomonitor ko din sa kanya, kasi pag hindi siya nakakatulog, ibig sabihin, may infection siya. Doon ako na-alarm sa kanya, kaya sinasabi ko sa kanya, lagi ka matulog, kahit hindi ka makatulog, mag-isip ka ng bagay na nagpapasaya sa'yo para makarest ka. Tapos sabi niya sa akin, gusto daw niyang gumaling. Kasi naiinip na siya sa bahay nila, lalo sa kwarto, siyempre 4 lang. Sabi ko sa kanya, pag gumaling ka na, magbuburakay tayo. Pangako ni Ma'am Pats yun eh. At sinabi ko sa kanya, tutupis ako. Magtutupis ako para sa iyo, Sergio. Kahit malaki na yung tiyan ko. Sabi niya, nakakaya naman pag ganyan pang susutin mo. Eh gusto ko nga eh. Magtutupis nga ako para sa iyo. Tapos yung muli namin bonding, yung birthday niya. Hindi ko makakalimutan yung sabi ni Clarence na sasayaw nga doon sila ng jumbo hotdog. Tapos may talong para si Sir Jojo na maging masaya sa birthday niya. Ang sabi ko nga gawin natin. Kasi hindi lang namin nagawa kasi minsan si Sir Jojo seryoso sa buhay. Yun, napapagalitan ako pero okay lang naman sa akin. Kinakausap ako ni Ma'am. Napasensyaan ko siya. Sabi ko, okay lang yun Ma'am kasi naiintindihan ko si Sir Jojo. Kasi nga, syempre, napamahal na ako kala Ma'am, kay Sir Bob, tsaka kay Sir Jojo, kay Ma'am Pats. Tinuturing ko si Ma'am pamilya. Yun. Pag may kailangan si Ma'am sa akin, nagsasabi na ako na i-text niya lang ako. Yun, ito nga nung last na dalaw ko kay Sir Jojo. Ganito ko yung nangyari sa buhay ko. Sabi ko, Sir Jojo, hindi lang ikaw nang may sakit, kundi ako. Muntik na ako mamatay, sabi ko. Pero lumaban ako. Sana ikaw din, sabi ko. Pag lumalo ako ulit dito, sabi ko, gusto ko maging malakas ka. Kasi sabi ko sa kanya, na kaya ko nga eh, ikaw pa kaya, lakas-lakas mo. Tapos ilang buwan ka na hospital. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, hindi ko na rin kaya siya, napapagod na ako eh. Hindi, kaya mo yan, sabi ko. Pag hindi mo kinaya, sabi ko, pag dalaw ko ulit dito, babatukan kita. Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya yung kaso lang, yung dadalaw na ulit kami pagkabukasan ng asawa ko, yun, namatay siya. Sinata ko ni Ma'am. Yun, umiyak po ako nung umiyak kahit yung asawa ko. Sabi niya, bakit yan nangyari? Kay Sir Jojo, sa FAU, magagaling yung doktor. Tapos sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Sabi ko, siguro hanggang dyan na yung buhay ni Sir Jojo. Pero masasabi ko, Sir Jojo, sa'yo, hindi ko makakalimutan kung pinapagalitan mo ako. Oh, promise. Pinapagalitan niya ako dahil hindi yung galit siya sa akin, kundi concern siya sa akin, lalo na sa anak ko. Diba? Kaya mamimiss kita, Sir Jojo. Alam mo naman yan. Next, we have Tito Frank. Taida, ikaw may memory sa kabakayan mo rin mamaya, i-gasol siya. Franco, kasing Hello. Ako po pala si Franco Peña. Pero cousin po ka ng Kuya Joe. Ang memories ko lang po sa Kuya Joe, yung tinuro niyo ako mag-drive doon sa Soccer Dart Village. Paikot-ikot kami doon sa sa liputan ng bahay. Ano dala niya? Yung andala namin yung owner, yung Ay, jeep niya. owner type jeep. Tapos nag-swimming din kami doon sa bagong bukas pa noon na
resort doon sa Nicanto. Nag-swimming kami doon. Tapos ang lagi niyang kinikwento sa akin yung mga crush niya na si Aramina. Ayan. Si Aramina. Crush na rin. Ayan ha, kailan ko na sa akin. Ayun, yun lang naman ang alaala ko sa Kodyo kasi ako naman malayo ako eh. From Bicol pa ako. Ay malayo. Biro lang naman ko. Wala. Ay, sorry. Hello. Hello. Ayan. Okay. Ay, yun lang po ang Ano ba? Yun lang kayo. Mamamiss ka namin. Rest in peace na lang. Thank you. Ma. Magandang hapon po sa lahat. Ang mga magagandang memories ko po kay Jojo, kasi nung pagpupunta siya sa Doña Juana, na ngayon ay Holy Spirit, alam ko pag darating siya kasi malakas ang boses niya. Tapos pag lalabas naman ako, marami siyang kwento. Basta marami siyang kwento sa love life niya, sa mga, yung mga lalabas na nga, yung mga news, updated siya. Ganun. Masaya siyang kasama at lagi siyang nakatawa, wala siyang masamang iniisip, lahat masasaya, hindi mo siya makikita na yung iba siya doon sa iba. Parang ang tingin niya sa lahat, pantay-pantay ba? Yun ang magandang memory sa kanya, na hindi ba siya yung taong malungkot, laging masaya. Tapos, basta marami siyang kwento, kahit doon sa mga ibang mga tao doon, wala siyang pinipili, basta makita niya. Nakikipagkwentuhan siya. Tapos nga, basta ganyan, maraming magagandang memories kami sa kanya. Wala kami makikita na lagi siyang nakatawa, hindi siya malungkot. Marami siyang kinukwento, kahit sino makita niya doon, kinukwentuhan niya. Kaya nga lang minsan, nakikita namin lagi siya may bit-bit na Coke, soft drinks. Oo, sabi namin, Joe, huwag laging soft drinks. Kasi masama yan, sabi ko, hindi rin maganda laging soft drinks ang iniinom. Sabi ko, mag-water ka na lang. Sabi niya kasi, masarap kasi ito, sabi niya. Kaya yun na lagi niyang iniinom. Ayun lang po, basta lahat ng masasayang memories lang, laging nakikita ko kay Jojo na lagi lang siyang masaya, hindi siya malungkot. Jo, ikaw ngayon nasa heaven na. Alam ko na marami kang mapapasaya dyan at isa ka na ngayong angel. Marami na. At someday siguro makikita-kita rin tayo. Nauna ka lang sa amin. Lance. Okay. So, good afternoon guys. Tropa natin guys. So, ayun, Tito Jo, my only tito. Ang dami namin nagawa sa buhay. Especially yung after school, alala ko pa nun after exams. Maaga po kami nakauwi nun, and then sobrang sleepy namin. So, going home, nakatulog kami sa car, and then pagising namin ng hapon, nandun lang kami sa sasakyan na iwan sa parking. Pagbalik namin sa bahay, nandun lang siya sa bahay, tapos tinanong ni Nana, ba't daw iniwan sa parking si Lance and Liam? Sabi niya, ayaw maguluhin, masarap daw tulog. And, ayun, ilang natandaan ko. Actually, madami yung tandaan. I just can't bring myself to say everything. Pero, I miss you, Tito Jo. And, Basketball. Di ba siya? sa basketball, di pa rin ako makapaniwala na yung friends ko
still can't believe yung friends ko, naging tropa niya din. And pati yung friends ko nalungkot that he's gone. Kasi parang yung teacher namin sa basketball. And wala na yung maingay sa court. Paano siya mag... Tapos kapag, ayun, may, pag nag-drive rin siya sa car, ang dami na ring sound effects, parang cartoon. Yung ano, Yung And sa basketball, gagawa siya ng sarili ng shooting form na hindi nakikita ng mga tao. Like what? Paano ba yun? yung isang, ay, Hindi gumagano. Tapos yung facial expressions, yung gagawin siya. Tapos tatanungin ko, bakit ganun shooting form mo? Sabi niya, ba't daw ganun yung shooting form? Sabi niya, palagi daw pasok. Paano yung lang sa gumagano? gayahin mo yung ano, Yung shooting Yung ano? yung pag nasa bahay siya. Yung parang mag-shoot siya, tapos ang tagal niya nakaganyan lang. Yung pag sa bahay, pag gabi na, yung sa mga pag-basketball kasi wala nang ilaw. Doon makita mo siya nag-practice, tapos ganun lang siya buong time. Ayan. Tapos hindi, Side to side. Lagi yung yung gagawin siya bigla. favorite niya yan. Step na yan. Tapos pag nung pandemic, pag bibisita kami kay Lolo tapos Lola, lagi niya akong tatanungin about PBA kahit di na sikat yung PBA. Oh, so yun. Ang dami niya pa rin alam. Umabot pa rin siya sa US. And ayun, ang daming kalokohan ni Tito Jo. Hindi ko makakalimutan. That's all by Tito Jo. Si Mami. Ikaw na siya. Ito ba yung pa? Dito na ulo. Yeah. May maano. Malamig eh. Oh, do. So I think Lance said most of the things because we were always together and kapag school, after school, siya lagi yung maghatid sundo kasama ng neighbor namin and Ate Ella's friends kasi nagka-carpool rin sa amin. And an experience that I remember talaga was when nung after school, naligo siya, tapos pumunta akong CR. So dun sa CR may balde pa, tapos puno ng tubig. Tapos puno-puno talaga siya ng sabon. Kaya pagkatapos ko maligo, sabi ko sa niya, Tito Jo, sayang naman yung tubig, daming sabon, paano yung gagamitin? Tapos parang sabi niya, okay. Tapos sa susunod na ligo, sabi ko, himala, ubos na yung tubig dito sa balde. Kasi ko, Tito Jo, wala nang sabon dun sa balde na nakahalo. Tapos sabi niya, ginamit ko yung tubig na may sabon para panligo, kaya pala ubos. Pareho rin din kay Lance kapag sasabay yung friend namin after school, kapag mag-drive siya, it's either mag-stop siya na matagal para ipapasa yung ibang kotse sa nadadaan. Tapos, it's always like 10 minutes or 15 minutes siya maghintay, tapos siya dadaan. Tapos kapag liligo naman siya, lagi siya may sound effect. Siya, tapos, kapag may nagustuhan siya sa sakyan, tapos ninukihan niya, tapos ganun siya maghawak ko. Ganun. Tapos, naalala ko yung parang, since nilalaro, may sports kami lagi, parang after namin mag-bis, after class, akit kami ng court dun sa condo. Tapos, parang sabi niya, parang mauuna muna siya kasi, syempre, siya magpapark ng kotse, yung basketball niya ata nandun sa loob ng kotse. Kasi yung kotse dun, nakapark siya malapit dun sa court. Tapos, dadala rin siya ng mug niya sa court. Yung may coffee lagi, it's either may dala siyang Coke, Cobra, or coffee. Tapos nasa mug lagi. Tapos kapag sunset na, kasi yung court nandun siya sa pinakataas ng parking, lalabas niya ulit ng Nokia niya, tapos may picturean niya yun, matagal siya nakaganon. For like, until na pumunta kami ng Boracay, ganito pa rin yung paghawak din ng Nokia. Tapos ayun, he was always a fun tito. Really goofy lang talaga yung madidescribe ko sa kanya. Because it was, his ways of doing stuff were
very, Different. yeah, very different na in a good way naman rin na we'll always remember what you be doing. So ayun, we'll miss you, Tita Jo. I'll miss the times that you would drive us to school and after school, and the times we would visit you, kala Lola at Lolo, and how you'll always take Minnie and Papi to the sari-sari store para bumili ng Coke. I always remember the times where you would kiss and play with sila Papi, like parang, Mom, ang cute mo naman. Ganun. Yun lagi narinig ko sa kanya. And I thought na, before we had a dog, and I was like, ba't ganyan naman siya makipaglambing sa aso, kinikiss niya pa. Tapos nung nagka-aso kami, ganun na rin ako. So nakaka-relate na rin ako. Sabi ko kay mama, gets ko na pala, ba't ganito si Tita Jo, kinikiss lagi aso, inaamoy-amoy. Lagi ko maririnig sa kanya, ang bango-bango mo naman, bagong ligo. Tapos lagi niya kasama matulog sa gabi. Sabi ko, saan natutulog si Papi? Sabi niya, sa tabi ko, dito lang sa sofa. Tapos, ayun, lagi papalambing. Yung alala ko lagi, yung kasama niya si Minnie tsaka si Papi. Tapos yun, ayun, masaya sila lagi kasama kasi it's either susundan siya ni Minnie papunta sa sari-sari store or tatahulan kami ni Papi or habulin hanggang sa kotse tapos papatigilin niya na lang. So ayun, then again, I remember, Ano ba? so we love you, Tita Jo. I'll miss the times that we were together as well. Why are you looking at me? I'm not Baka ikaw ba si Tito Jo? Tinitignan niyo ako. I'll miss you, Tito Jo. Tito Ro, ay, Donna na. Kulang to. Ito nga. Okay, wala na. Ang Ay, hindi na kayo na. Hindi ko lang. Actually, what heads of it.